Magandang araw mga lods, mga idol. Meron tayo ngayon ditong gawa na scooter na ayaw gumana ang kanyang push start. So yun ang ituturo ko ngayon sa inyo kung paano ba hanapin ang problema kapag ayaw gumana ang kanyang push start o yung kanyang starter gamit ang kanyang push start. So DC pa ito mga lods, mga idol. So ano ba yung step by step na gagawin natin? Ano ba yung dapat nating i-test para matukoy natin ang problema kung bakit ayaw gumana ang kanyang push start? Kung itong mismong push start ba, susian, or yung positive na galing mismo sa baterya, yung mismo bang baterya ang problema, ito kanyang relay, itong kanyang starter, yan, so kanyang starter, or yung kanyang mga wiring. So yun yung ituturo ko sa inyo mga lods, mga idol, kung paano mag troubleshoot pagka walang push start. So yun ang tuturo ko sa inyo para pag kayo naman na nag DIY, madali nyo lang gawin kapag nasiraan kayo. So yun ang gawin natin mga lods, mga idol. So sa ating mga motor mga lods, mga idol, meron lang tayong hahanapin dyan na isang parts kapag starting system ang naging problema o yung kanyang push start gamit ang kanyang starter. So ang hahanapin lang natin dyan na parts ay itong kanyang relay, dahil andito na lahat ng kanyang connection, papasok na positive, papalabas papunta starter, at yung connection ng galing sa push start. So ito lang hanapin natin mga lods, mga idol, ang kanyang starter relay. Ito po yung itsura ng kanyang starter relay, yan, so bilog. Sa mga Rusi, ganito ang itsura ng kanilang starter relay, dahil Rusing scooter to mga lods, mga idol, pero parehas lang to sa ibang mga motor. Kahit yung mga FI may starter relay din sila, pero yung iba ay square, so dito ay bilog. So paano ba pag-test dito mga lods, mga idol, para ma-pinpoint natin yung problema? So gamit ang test light, yan. So meron tayo ditong test light. So gumawa kayo ng improvised mga lods, mga idol, lagyan nyo ng clip at lagyan nyo ng bulb, or mag-order kayo online para magamit nyo sa inyong pag-troubleshoot sa inyong mga motor. So itong negative, itong may clip ng test light natin mga lods, mga idol, ay ilagay natin sa, so correction lang tayo dito mga lods, mga idol, dapat pala negative. So negative natin lalagay ang ating test light clip. Dito sa ating starter relay, dito sa motor na ito, yung scooter, hanapin natin tong wire na nakarekta sa battery. Yan, to yung kulay pula, ito, yan, may nakikita. Ito rin yung terminal na may plus, yan. So tusukin lang natin, dapat may pumasok dito sa relay na 12 volts na galing sa battery, yan. So umilaw mga lods, mga idol. So good ang supply ng relay. So itong kabila naman mga lods, mga idol, ay ito yung papunta na mismo sa ating starter. So yan na yun mga lods, mga idol, itong marking wire na to, yan. So pumunta na yun dito sa ating starter. Itong terminal na ito mga lods, mga idol, magkakaroon lang ito ng positive kapag na-trigger itong relay. Pagka itong dalawang wire na to ng relay, ito dalawang wire to mga lods, mga idol, kapag napasukan to ng positive tsaka negative, matitrigger yung relay, tutunog. So itong positive na ito mga lods, mga idol, dito yung positive dito sa terminal na to ay lipat dito sa kabila para magkaroon ng output papunta sa starter para gumana yung starter. So ngayon ang i-test naman natin ay itong connection ng kanyang mga wire, itong kanyang trigger, yung positive at negative na pumasok, itong dalawang maliit na wire mga lods, mga idol. Sa lahat ng starter relay meron nito. So i-test natin yan kung may positive at negative ang pumasok dyan. So gamit pa rin tong test light mga lods, mga idol, yan. So yung test light clip natin, lagay natin sa negative ulit, yan, negative ulit. So ang tetest natin dito mga lods, mga idol, ay positive dahil naka negative yung ating test clip, ay yung clip na ating test light. So itong motor na to mga lods, mga idol, ay positive trigger ang kanyang push start. So kailangan magkaroon ng positive dito pag pinindot natin ang ating push start, alinman dito sa dalawa. So yan, kahit magkabaliktad, test natin. Tapos iun natin ang susi, tapos pindutin natin ang kanyang push start. Ilagay muna natin dito mga lods, mga idol, para makita nya. Yan, so pindutin natin ang ang kanyang push start. So wala mga lods, mga idol, walang umilaw sa kanyang, sa wire na ito o yellow red, walang umilaw. Pinipindot natin yung kanyang push start mga lods, mga idol. So ilipat naman natin dito sa kulay green. Yan, pag pinindot natin yung push start mga lods, mga idol, yan, so pinipindot natin yan mga lods, mga idol, kailangan umilaw siya. Yan, so pindutin natin ang kanyang push start. So wala rin gumagana mga lods, mga idol, walang lumalabas. So positive yun mga lods, mga idol, walang umilaw dito sa dalawa. So possible na may problema dyan, pero hindi tayo titigil dyan. Kailangan i-test din natin kung may so correction dito tayo mga lods, mga idol. Kailangan meron ding negative na pumasok doon sa kabilang wire, dahil yung isang wire ay positive ang tinest natin.
So itong test light clip natin, lipat natin sa positive naman dahil negative ang hahanapin natin. Yan, so tusukin natin itong dalawang wire na to. So ito yung kanyang negative mga lods mga idol. So itong red na wire na to na nakakonektan ng yellow with red stripe, ito yung kanyang negative. So itong green pala ang kanyang positive mga lods mga idol. Ito ang kanyang positive, yan. So walang umilaw. So ito yung dapat na magkaroon pag pinindot natin ang push start. So dahil walang lumalabas pagka nagpo-push start tayo, i-trace natin ang kanyang push start, yung connection ng kanyang push start. So dito pa lang kompleto ang pumasok sa relay na negative, kompleto ang positive na galing sa baterya. So buo rin yung connection ng terminal papunta sa starter, yan. So ang naging problema pala ay ang kanyang push start. So walang lumalabas na kuryente dito sa green wire na to galing sa push start. So punta tayo sa push start. So ito ang kanyang push start mga lods mga idol. So baybayin natin ang kanyang wire. Ayan, so ito kanyang push start pala mga lods mga idol ay wala nang hindi na nakakonekta dito sa kanyang stoplight. So kahit di ka magpiga ng preno ay aandar na to. So ito yung kanyang wire. Ito. Ayan na mga lods mga idol, ito yung kanyang connection. So dito pa lang sa visual inspection natin, kita na natin kung ano ang problema. So dito sa push start switch mga lods mga idol, kailangan may pumasok dyan na positive dahil positive trigger to mga lods mga idol. So dito sa connection ng push start switch, kailangan may pumasok dyan na positive. So ilagay natin ulit tong test light natin yung test light clip sa ground. So tas itong isa, tusukin natin tong black wire. Dahil ang black wire, ito yung accessory wire na dapat na pumasok sa kanya. Yun, meron mga lods mga idol. Yan, so kaya pala walang connection dahil loose connection mga lods mga idol, nabunot yung supply nya. So idugtong na natin yan. So dahil walang lumalabas, dahil nabunot dito, so isuksok natin. Yan, so yan mga lods mga idol. Yan, so andito yung kanyang positive na supply ng push start switch, kaso nabunot yung kanyang kadugtong. So isuksok natin. Ayan mga lods mga idol, so nasuksok pa natin. So punta na tayo sa kanyang connection dun sa may starter relay, yung isa na walang positive kanina dahil positive trigger to. So ilagay ulit natin yung test light clip natin sa ground. At itong green wire, ito yung sinasabi kong positive. Kailangan pagka pinindot natin yung push start, kailangan umilaw to. So ilagay natin yung test light natin sa green, ito yung positive. So pindutan natin ang kanang push start. Ayun mga lods mga idol, gumagana na siya. So ibig sabihin connection ng push start ang may problema. So i-connect na natin para malaman natin kung aandar ba siya. Yan, so ilagay natin muna pansamantagal para mapaandar lang natin. So yan, so kahit magkapalit ang connection nito mga lods mga idol, yan, kahit magkapalit yan, walang problema dahil walang polarity yan. Kahit alin dyan ang papunta yung positive na galing sa push start, kahit alin dito sa dalawa, walang problema, aandar pa rin yan. Na kahit mapagbaliktad nyo, huwag nyo lang mapagdikit. Yan, so paglayuin natin. Tapos ngayon i-push start naman natin. So ngayon i-push start na natin mga lods mga idol dahil nakakonekta na. So yan, so push start natin. So pakinggan nyo kung aandar yung makina. So pindutin ko yung push start. Pakinggan nyo kung aandar starter. Ayan, so umandar na siya mga lods mga idol. Ayan, so umandar na siya mga lods. So isa pa, patayin natin, tapos on natin, push start natin. Ayan, so umandar na siya mga lods mga idol. Yan, so ganun lang ang gawin natin mga lods mga idol na pagte-test. Punta lang tayo dito sa may starter relay kasi andito na lahat ng connection na kailangan nating i-test para malaman natin kung starter relay ba ang may problema, kung push start ba, or kung starter ba. So yun, doon natin malalaman sa ganung proseso para malaman natin. So yung naging problema pala nito ay nag-loose ang kanyang socket. So nalaman na natin dito sa kanyang wiring dito na sa push start pala may problema. So na-pinpoint na natin kaagad na andito ang problema. So naibalik natin, so umandar na siya mga lods mga idol. So ganoon lang step by step na gawin natin para malaman natin kung anong problema pagka nawalan tayo ng push start. So yan mga
Ganun mga lods, mga idol, ang step by step na gagawin natin pag nagte-test tayo ng starting system ng ating motor pagka wala tayong push start o hindi gumagana ang starter. So dumiretso lang tayo sa kanyang starter relay dahil andun lahat ng connection na kailanganin natin na i-testing para malaman natin yung alin ang problema, ko yung push start, yung accessory wire na supply ng push start, yun ba kanyang starter relay, or yung kanyang starter motor mismo. So punta tayo doon at gamitan natin siya ng test light mga lods, mga idol, ito. So napaka-importante ang test light mga lods, mga idol, para nakikita natin ang problema. So iilaw ang test light o hindi. Pagka walang ilaw, hindi yun gumagana. So ibig sabihin malalaman natin kung yun ba talaga may problema, dahil ang kuryente hindi natin yan nakikita na dumadaloy. Hindi rin natin nararamdaman yan mga lods, mga idol, kung 12 volts lang. So napakababa nun, at mas lalong hindi tayo nanguhula, hindi tayo pabili ng piya sa ating customer o sa ating sariling mga motor. Iwas tayo sa doble gasto. So yun, napaka-importante ng test light sa pagto-troubleshoot ng ating mga wiring pag tayo gumagawa mga lods, mga idol. So salamat sa panonood. So paki-subscribe naman po ang ating YouTube channel, Hajid Random Works, at paki-follow ang ating FB page, Hajid Works, at pakipindot na rin ang notification bell para updated po kayo pag meron tayong videos na i-upload. So salamat sa panonood mga lods, mga idol. Maraming salamat.